Pag-uusapan natin mga idol ang ukol dito sa naging performance ng ating national team itong Gilas Pilipinas prior to the recently concluded FIBA Asian Qualifier first window. First thing to break down mga idol, kung naabot nga ba nitong si Coach Tim Cone as the head coach of our national team ang expectation ng libo-libong mga Gilas fans dyan sa naging laban nila against Hong Kong and Chinese Taipei. And second, naging maganda rin ba ang performance nitong si Kai Sotto and the rest of the young players na ipakita ba nila ang kanilang potensyal? At ito na nga ba ang hinihintay na matagal ng maraming mga Gilas fans na magiging future ng ating national team? Pero mga idol, isang mabilis na shoutout at pasasalamat sa ilang mga kaibigan natin dito sa ating channel. Shoutout kay Kissing Rillores at dito kay Marcos Rosales, mga idol. Maraming salamat sa pagtutok at patuloy na pagsuporta nyo dito sa ating channel. At sa mga idol kabola natin dyan, kung hindi naman kalabisang hilingin mga idol, pa-like at share naman sa video natin ngayon. At kung ngayon ka lang napadpad naman dito sa ating channel, pakiclick naman ang subscribe button, pati na rin ang notification bell para lagi kayong updated tuwing meron tayong ilalabas na video dito sa Maestro Coach TV. So when it comes to game adjustment, nakita talaga natin yung husay ng isang Coach Tim Cone, lalong-lalo na doon sa first game natin against Hong Kong, doon sa first window ng Asian Qualifier na yan. Kung naalala nyo mga idol, nahirapan sa first and second quarter itong Gilas Pilipinas against Hong Kong. It's not because they're playing a bad game. Ang totoo, napakaganda lang ang performance talaga, lalo na offensively, nitong bansang Hong Kong sa laban na yan. Pero at the end of the day, nanaig pa rin ang experience at adjustment nitong si Coach Tim Cone. Pagdating ng second half, nakita natin, lumagkit ang depensa ng ating mga players at nakita natin, halos hindi na maka-score ang bansang Hong Kong. On this regard, hindi talaga maiiwasan na maikumpara ng mga Gilas fans at ng ilang mga basketball experts ang performance nitong si Coach Tim Cone kumpara sa dating coach ng ating national team, itong si Coach Chot Reyes. As we all know, isa sa kahinaan nitong si Coach Chot Reyes ay yung tinatawag na mid-game and end-game adjustment, contrary dito kay Coach Tim Cone na napakahusay sa area na yan. And prior to our second game against Chinese Taipei, nakita naman natin kung gaano talaga kadisiplinado itong si Coach Tim Cone sa kanyang mga players. Ika nga, stick to the system. Well, may mga ilang mga Gilas fans naman, hindi natin alam kung mga Gilas fans to, kaya ay mga Gilas haters, may mga nagsasabi na hindi pa ito talaga ang patunay na matagumpay itong si Coach Tim Cone dito sa kanyang programa sa ating national team. Kumbaga, may mga ilang hindi kontento dahil sabi nga nila, mahinang team lang itong Hong Kong at itong Chinese Taipei. Well, honestly, to be fair with these people, itong mga hindi na kontento pa so far dito sa kabuuan ng ating Gilas Pilipinas performance, yes, masasabi natin, hindi pa talaga ito yung pinaka-acid test para sa mga basketball players natin at maging dito sa ating head coach, itong si Coach Tim Cone. Yes, talagang hindi pa ito yung pinaka-high quality opponent na pwede nating makaharap dyan sa FIBA Asian Qualifier na yan at maging sa mga susunod pa na mga tournament ng ating Gilas Pilipinas. Pero at least, yung panalo natin against Hong Kong at saka Chinese Taipei na yan ay isang magandang simulain para sa programa nitong ating Gilas Pilipinas. Kahit sabihin pa natin na hindi pa yan ang pinakamalalakas na koponan na maaari nating makaharap. Kumbaga nga sa isang motor ng sasakyan o makina, pag andar pa lang, primera, segunda, narinig na natin. Maganda kaagad ang tunog ng ating makina at malakas kaagad ang hatak nito. When it comes to players rotation naman, superb ang naging grade nitong si Coach Tim Cone kung paano niya ginamit, inikot itong ating mga young players combination with the veteran players. Marami ang naniniwala na itong naging magandang rotation ngayon nitong si Coach Tim Cone kung ikukumpara sa naging rotation noon nitong si Coach Chot Reyes ay talagang malaki ang pagkakaiba at marami ang naniniwala na ito ang naging dahilan kaya talagang lumabas ang laro nitong si Kai Sotto at maging ng ilang mga young players na yan. Matagumpay na nahanap nitong si Coach Tim Cone ang tamang timpla sa kombinasyon ng ating mga young players at mga veteran players. Kung mapapansin natin itong sina CJ Perez, sina Japet Aguilar, Scottie Thompson, itong si Chris Newsome, ay talagang hinanap nila, sinuportahan nila itong mga young players natin doon sa mga naging laro natin. At talagang lumabas naman on the other hand, ang potential at husay ng ating mga batang players. And aside from proper players rotation, naging maganda rin ang ball rotation ng ating national team. Nakita natin from Justin Brownlee
down to the local players ay walang naging buwakaw, ika nga, salitang kanto, walang buhaya. Lahat ay nagbibigay, lahat ay nagpapasa ng bola. Kaya't ang naging resulta, naging balance ang scoring ng ating Gilas Pilipinas na naging daan naman para mas mahirapang magplano ng depensa ang ating mga nakalaban, itong Hong Kong at itong Chinese Taipei. Dahil sino ang babantayan mo kung lahat naman ay may pagkakataong umiscore dahil balance ang ating scoring at maganda ang ating ball rotation. On our game against Hong Kong, itong si Justin Brownlee ay nagtala ng 16 points. Merong 15 points naman itong si Kevin Kiambao. Nagtala naman ng 13 points itong si Kai Sotto. At ito namang si Jamie Malonzo ay merong 11 points. Bagamat pagdating sa laro nila against Chinese Taipei, kagaya ng nabalitaan natin, ay merong hindi magandang nangyari dito kay Jamie Malonzo, mga idol. Ayaw na nating pag-usapan yon dahil hindi naman talaga natin alam kung ano yung two sides of the story ng kwentong yan. Itong si Ramos naman ay merong 9 points. Newsome 7 points. Itong si Japet Aguilar ay merong 6 points. Si Oftana 5 points. Perez 5 points. Si Thompson ay meron din 5 points at ito namang si Carl Tamayo ay merong 2 points. Actually, yan yung sinasabi natin kanina na pag-andar pa lang, unang arangkada, primera pa lang ay maganda na kaagad ang tunog ng makina na ating narinig at nakaramdam kaagad tayo ng magandang hatak nito. Next, silipin naman natin ang naging performance pagdating sa puntusan nitong ating mga players against Chinese Taipei. Itong si Justin Brownlee ay merong 26 points. Nagtala ng napakalaking 18 points itong si Kai Sotto. Itong si Oftana ay merong 13 points. Itong si Dwight Ramos ay merong 12. Itong si Carl Tamayo ay merong 11 points. Si Kevin Kiambao ay nagtala naman ng 10 points. Japet Aguilar 7 points. Itong si CJ Perez ay merong 4 points. Itong si Scotty ay merong 2 points. Newsome 2 points. At itong si Jamie Malonzo naman, kagaya ng sinabi natin kanina, ay hindi nakapaglaro diyan sa laban na yan. So as we see on the stats, individual scoring ng ating mga players, nakita natin, this is a real proof na maganda talaga ang ball rotation ngayon ng ating Gilas Pilipinas kumpara sa naging ball rotation ng previous Gilas version nung nakaraang panahon na ang nangunguna pa rito ay itong si Coach Jot Reyes at ang ginamit niya na naturalized player ay ito namang si Jordan Clarkson. During the time of Jordan Clarkson kasi ay halos wala tayong makitang magandang ball rotation. Sa kanya lang talaga nakasentro ang opensa nitong ating national team. Well, nakita natin, ang ganda sana ng ipinapakita nitong si Jordan Clarkson, talagang scoring-wise ay wala tayong masasabi. Pero pagdating sa dulo ay halos maubusan na rin talaga ng bala ang isang Jordan Clarkson. But of course, we make it clear, we do not take the blame to Jordan Clarkson. Kumbaga kasi sa isang sundalo, sumusunod lang sa utos itong si Jordan Clarkson. Utos ng kanyang commander, which is during that time, ito nga si Coach Jot Reyes. Well, on the first place, aminado naman talaga itong si Coach Jot during that time. Very vocal ito sa press, sa mga interviews niya, na talagang ang kanilang sentro ng opensa ay nakatutok dito kay Jordan Clarkson. Pero bakit nagkaganon? Dahil nga kulang na sa preparasyon during that time itong ating national team. Kaya wala silang magawa kundi isentro na lang ang opensa dito kay Jordan Clarkson. On this point of view, masasabi natin siguro this will end the argument between Justin Brownlee at ito namang si Jordan Clarkson. Kasi may nababasa tayo sa mga Facebook, Twitter, sa social media na nagtatalo na mga Gilas fans, although pareho namang sumusuporta yan sa ating national team. But for the sake of argument, may nagsasabi, sino ba talaga ang mas effective na naturalized player? Ito bang si Jordan Clarkson dahil NBA player siya o itong si Justin Brownlee? Well, kung titingnan natin ang pagbabatayan natin ay ang previous performance ng ating national team, syempre marami talagang sasang-ayon at kita naman talaga na mas may chemistry, mas naging effective itong si Justin Brownlee dito sa ating national team. But of course, giving the benefit of the doubt, to be fair with Jordan Clarkson, hindi rin natin masasabi na talagang one-on-one player lang ito. Sabi nga natin kanina, sumusunod lang siya sa utos sa sistema nitong si Coach Jot Reyes noon. Pero sa nakikita natin, kung siguro itong si Coach Tim Cone ang humawak dito kay Jordan Clarkson, ay malamang sa malamang ay mas magiging effective din ito kagaya ng effectivity rin nitong si Justin Brownlee. Hindi ito magiging one-on-one player dahil kagaya nga ng assessment breakdown natin dito sa performance ni Coach Tim Cone ay talagang nasusunod ang kanyang sistema. Proper players rotation at saka proper ball rotation. Kaya masasabi natin walang magiging bakaw o buhaya dito sa kanyang mga players. On our second breakdown, naging maganda rin ba kaya ang performance nitong si Kai Sotto sa nagdaang previous 2 games nila dyan sa first window ng Asian Qualifier?
And the answer is a big yes. Kitang-kita natin kung gaano nag-dominate ng laro itong si Kai Sotto doon sa mga naging laban nila na yan, from offensive end down to the defensive end. So kitang-kita natin dito kung paano naging epektibo ang magandang sistema nitong si Coach Tim Cone na nag-lead naman sa magandang performance. Sabihin natin, breakout game ito ni Kai Sotto na na-prove niya, lalo na sa mga bashers na meron pa siyang ibubuga. Well, we're not saying na talagang perfect na ang game na ipinakita nitong si Kai Sotto, but at least nakita natin dito kung ano pala ang kayang gawin ng isang Kai Sotto kapag kakatandem niya ang isa namang Coach Tim Cone. Silipin natin ang naging performance nitong si Kai Sotto on their previous games. Against Hong Kong, siya ay nagtala ng 13 points, 15 rebounds, 1 assist, 1 steal, and 1 block. So mga idol, napaka-solid na performance yan. Pero sinundan pa yan ng isa pang solid na performance against Chinese Taipei. Siya ay nagtala ng 18 points, 10 rebounds, 5 assists, and 3 blocks. So dito mga idol, makikita natin na talagang lumabas yung monstrous game ng isang Kai Sotto dahil sa magandang sistema naman na ipinakita at inimplement nitong si Coach Tim Cone sa kanyang mga players. At ang maganda pa rito, mga idol, sinundan pa niya ito ng sunod-sunod na magagandang laro sa Japan B-League. So nakikita talaga natin, nagkakaroon ng drastic changes, improvement ang laruan nitong si Kai Sotto. At ito yung matagal na hinihintay natin na potential na kayang ilabas ng isang Kai Sotto. And this is also the same scenario dito naman sa ilang mga young local players natin. Kagaya ni na Kevin Kiambao, itong si Calvin Oftana, at maging itong si Carl Tamayo. Nagpakita rin sila ng potensyal na kaya pala nilang sumabay sa international competition, mabigyan lang sila ng magandang chance, magandang sistema, magandang opportunity to play. At ang magandang performance na ito, mga idol, ay nag-reflect kaagad sa ating power ranking, whereas umakyat na naman tayo into rank 3 at umakyat din ang ating world ranking from rank 38 to rank 37. Idagdag pa natin dyan, mga idol, ang magandang pag-acknowledge sa atin nitong FIBA. Whereas tayo ang nag-number 1 in terms of overall statistics among all competitors. Kasama ding binigyan ng credit nitong FIBA sa kanilang website na ito daw si Kai Sotto ang isa sa pinaka-dominant center na naglaro diyan sa unang dalawang laro ng first window sa Asian qualifier na yan. Ikaw naman idol, naniniwala ka ba na may ilalakas pa itong ating national team na Gilas Pilipinas? Lalo na kapag naglaro na ang ilan sa mga players natin na hindi nakapaglaro sa nagdaang first window ng FIBA Asian Qualifier na yan. At isa ka rin ba, idol, sa mga sumasampalataya na kaya ng tapatan ng ating Gilas Pilipinas ang ilan sa mga power teams na hindi pa nakakalaban ng ating Gilas Pilipinas? I-comment mo lang yan sa ibaba. At doon, ituloy natin, idol, ang masarap nating kwentuhan dito sa Maestro Coach TV.